Kasagupan na naman ng tropa ng militar at ang paksyon ng MNLF sa Zamboanga City. Isang sundalo ang nasawi sa insidente. Sa gitna ng pagsiklab muli ng gulo, 15 rebelde naman mula sa Basilan ang sumuko sa mga otoridad. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, panibagong bakbakan na naman nga ang naganap dito sa Zamboanga City sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at paksyon ng MNLF. At Rafi, ang masamang balita nga, isang sundalo na naman ang nasawi sa nasabing pakipagbakbakan sa tropa ng MNLF. At ayon nga sa source ng GMA News, nadali umano ang nasabing sundalo ng isang sniper. Kinumpirma naman ang pagkamatay na yan ng nasabing sundalo ni AFP POW Chief Lieutenant Colonel Demi Zagala. Mula sa Siyam ay umakyat na nga sa 10 ang nasabing sundalo sa kanilang kampanya dito sa Zamboanga City. Nasa mahigit 100 naman ang sugatang sundalo. Ngayong umaga rin ay ibinalita sa GMA News ni ARM Governor Mujib Hataman na 15 MNLF members mula umano sa Basilan ang sumuko. Kasalukuyan nga silang ipinoproseso sa isang lugar dito sa Zamboanga City. Samantala, ilang mga sundalo ang masayang nagpakuha ng litrato sa gitna ito ng mga balita na sumusuko na ang nalalabing miyembro ng paksyon ng MNLF. Naka-thumbs up pa nga ang ilang mga sundalo ng magpakuha ng larawan. Rapi, hanggang sa mga sandaling ito, naririnig nga natin mga sunod-sunod na putok at pagsabog at hindi lang natin ma-determine kung kanino nanggagaling itong mga putok na ito at kasabay din yan, sumiklab din yung sunog sa Barangay Santa Barbara at sa area ng Rio Hondo. Rafi. Iyan, lumalabas na karamihan sa mga sumusukong rebelding MNLF faction ay galing sa Basilan. Anong indikasyon nito? Rafi, kasi alam naman natin na may mga taga-MNLF na taga-Basilan, mayroong taga-Sulu. Sila Ustad Sabir Malik ay taga-Sulu. Itong mga grupo ng mga sumuko ngayon ay taga-Basilan. Well, Rafi, ang indikasyon ito na may mga nakakakausap doon sa mga grupo ng mga taga-Basilan at sila na-encourage na sumuko. Kaya naman nagkakaroon ng channel para tapusin na nila yung armadong pakikipaglaban at sumuko nga sila. Pero sinabi sa atin ni Colonel Zagala na bagamat hinihikayat nila ang pagsuko ng mga rebeldeng MNLF, yung faksyon nga ng grupo ni Miswari, ay hindi daw ito nangangahulugan na ligtas na sila sa mga pananagutan dahil may prosesong legal at may iba pang mga proseso na pagdaraanan dahil nga kailangan din naman nilang panagutan yung nangyaring kaguluhan dito sa Zamboanga City. Pero Rafi, yan nga ang panawagan ni Colonel Zagala. Sana nga daw ay sumuko na yung nalalabi pang mga 30 hanggang 40 miyembro ng MNLF na nanatili sa construction area. Rafi, binabanggit pa rin sa atin na 30% na lamang yung ginagalawa nila out of doon sa malalaking area na ginagalawa nila nung simula pa nung nakaraang linggo. At nung nakarang araw, yung KGK building na sinasabi nga na stronghold nitong MNLF sa Lustre Street ay talaga namang nakubkub na, na-clear na ng mga tropa ng militar. Kaya naman isang malaking tagumpay sa kanila yung nangyaring yan, Rafi. So lumalabas iyan na yung mga hardline na mga followers na lamang nitong si Javier Malik, yung talagang patuloy pa rin nakikipagbakbakan dyan sa mga sundalo, dyan sa ilang bahagi ng Zamboanga. Ito yung mga galing talaga ng Sulu, iyan. Yes, Rafi, ang masasabi natin, tama yung assessment mo rin, na yung mga hardliners mula sa grupo nitong si Ustad Sabir Malik, yung nanatili doon sa construction area na yan. Sa ngayon nga, Rafi, sabi ng militar, hindi ganun kadali ang paghabol sa kanila, bagamat lumiit na talaga yung kanilang bilang mula sa 200 o higit sa 200 miyembro ay nasa 30 to 40 na lamang sila. Pero Rafi, ang mga ganyang sistema na ginagawa nila ay nasa maliliit na grupo sila at marahil umano ay palipat-lipat sila sa iba't ibang mga lugar. Kaya naman nagiging mahirap din para sa ating mga tropa ng militar para mapasuko sila o ma-engage talaga sila. Pero Rafi, isa rin talaga sa mga nagpapahirap yung mga sniper, may buhay pa ring sniper doon sa hanay nga ng grupo ni Ustad Sabir Malik. At Rafi, yung timeline nung sa KGK building, nung nakuha ito, nung inabandona nila ito, nung nakaraang araw, madaling araw yon, pero yung main body ang umalis ng madaling araw, pero yung mga snipers daw at iba pang mga elemento ng MNLF ay hindi kaagad umalis doon. At sa Lustre Street
ay nagkaroon pa nga ng sunog kahapon. Indikasyon daw to na halos dyan pa rin gumagalaw, Rafi, ano, yung ilan sa mga grupo nila na hindi pa rin nila iniiwan yung area ng Santa Catalina at area ng Santa Barbara, Rafi. At iyan, masasabi bang mas delikado ngayon para sa mga sundalo dahil bagamat mas maliit na lang yung ginagalawan ng MNLF, talagang close quarter battle na yung nangyayari, house to house na yung nangyayaring operasyon ngayon dyan ng mga sundalo, iyan? Oo, Rafi, tama ka, no, mahirap talaga, no, yung mga ganito, no, dahil may mga panahon na tahimik, may mga panahon na walang pumuputok, pero bigla na lamang may babakbak sa kanila, no. So yan yung mga iniiwasan talaga nila, no. Mahirap yung magpakakumpiyansa, parang nga sa basketball, lamang ka na ng malaking lamang, pero baka makasingit pa, no, or sa boxing naman baka makalaki punch pa yung kalaban. So iyan yung talagang iniiwasan nila dahil nga maaaring may mga nagtatago lamang talaga, nagpapanggap na mga sibilyan ay baka masingitan sila. Yan ang iniiwasan, Rafi, ng tropa ng pamahalaan. Okay, maraming salamat Ian Cruz, patuloy kayong mag-ingat dyan.